Mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi: hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya, noong ako ay isilang niya, bakit kaya ako ay pinagheli pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw, na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak. O tulad ng mga sanggol na patay nang ipinanganak, yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan. At ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamataya'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawaan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng ilahil, dahilan sa hirap, wari malapit ng ako'y malibing. Kabilang na ako ninyong malapit nang sa hukay ilagak, ang aking katulad ay ang mahina't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinubunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod, mananubos natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Martes, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, at ngayon po ay unang araw ng Oktubre, paggunita po sa isang dakilang santa, dalaga at pantas ng simbahan, sa Saint Therese of the Child Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Martes ngayon, di ba? Sanay kasi ko ng Lunes. Ano po? Okay. At happy birthday din po pala kay Father Arnold. Nagpalit po kami. Opo. Si Saint Therese of the Child Jesus ay isa pong sikat na santa. Siya po ay patron naming mga pari, lalo na yung mga paring nag-mission. At ang itinuturo po lagi ni Saint Therese, magtiwala sa Diyos. Alam naman natin yun, kailangan magtiwala sa Panginoon. Pero special yung paraan ng pagtuturo niya. Kaya nga po, hindi lamang po siya banal, hindi lamang po siya dalaga, hindi lamang po siya holy women o kaya virgin. Siya po ay doctor of the church. Kasi napakalalim yung katalinuhan na pinagkaloob ng Diyos kay Saint Therese of the Child Jesus na magtiwala sa Diyos katulad ng bata. At ganun po kasi si Saint Therese. Nakikita niya ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano po ba ginagawa niya? Nagwawalis, umaakyat ng puno, namimitas ng bunga, naglalaro, nagdadasal, naglilinis ng chapel, naglalaba, naghuhugas ng pinggan. Lahat ng ginagawa niya, kitang-kita mo yung energy niya, kitang-kita mo yung saya niya, kitang-kita mo yung kapayapaan niya. Minsan po kahit parang pinagsasabihan siya ng ibang mga madre. Parang may hindi magandang sinasabi sa kanya yung mga kasamahan niya. Kitang-kita pa rin sa kanya yung kapayapaan. Kitang-kita pa rin sa kanya yung pagtitiwala katulad ng isang bata. Yun yung tinuturo ni Saint Therese of the Child Jesus. Lagi kang maging excited araw-araw kasi ang Diyos na ating Ama may sorpresa lagi araw-araw. May bagong blessing, may bagong pagpapala. Parang bata, excited talaga. Araw-araw may regalong ibibigay ang Diyos. At araw-araw, makikita mo ang mukha ng Diyos sa mga taong iyong paglilingkuran. At kahit maliit lang yung gagawin mo, magluluto, magwawalis, maglilinis, mga simpleng mga bagay. Pero kung ito'y iaalay mo sa Diyos, ito ay magiging tunay na kalugod-lugod para sa Diyos. Yun yung tinuturo ni Saint Therese. Yung bang, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo sa mata ng Diyos ay bata. Kaya wag masyadong mataas, wag masyadong mayabang. Siguro kaya ka nai-stress. Kasi pinipilit mong gawing mag-isa yung bagay
ng Diyos dapat ang gagawa sa'yo. Ikaw yung magsisimula. Pero hindi ikaw yung magpapatuloy, hindi ikaw yung tatapos yan kasi hindi mo kaya. Huwag mo ipilit. Ikaw ay bata. Oo, mahina. Bata. Pero kapag kasama ang Diyos, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Naalala mo kapanalig, nung bata tayo, ang tingin talaga natin sa magulang natin parang superhero. Ang tingin natin sa mga magulang natin, mga milyonaryo. Kung makahingi po tayo, talagang alam natin, nagtitiwala tayo eh. Kayang ibigay ni tatay ito. Kayang ibigay ni nanay. Nandoon yung tiwala natin. Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Napakahimbing ng tulog ng mga sanggol. Kapag yakap-yakap ni nanay, yakap-yakap ni tatay. Kahit may gulo sa paligid, nandoon yung malalim na pagtitiwala na ibibigay ng magulang lahat ng pangangailangan. Na hindi papayagan ng magulang na may kapahamakang dumating sa ating buhay. Iyon yung tiwala ng isang bata. Kaya mo bang magtiwala muli sa Diyos? Parang isang bata, nakakandong-kandong ng Diyos. Isang bata na nakayakap sa Diyos. Na God will provide everything that we need. Hihilumin tayo ng Panginoon. At dapat meron kang kapayapaan. Kasi walang masamang mangyayari sa'yo. Because God is our protector. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit may mga pagkakataon, hindi mangyari yung gusto natin. Kapanalig, lahat ba ng gusto mo nangyayari? Hindi naman, di ba? Pag hindi nangyari yung gusto mo, nabubwisit tayo, nagagalit tayo. At may pagkakataon, baka naninisip pa tayo ng ibang tao. Katulad sa unang pagbasa, grabe po yung nangyari kay Job. Alam natin yun. Kung marami kang mga disappointment sa buhay, kung ikaw pakiramdam mo na wala lahat, nawala ang ari-arian, ang yaman, nawala ang miyembro ng mahal sa buhay, yan ang nangyari kay Job. Nawala lahat ng alaga niyang hayop, napakayaman niya, nawala lahat. Lupa, hayop, ari-arian, pati mga anak niya, nawala lahat. Siyempre, makakaramdam ka ng lungkot. Makakaramdam ka ng disappointment. At yung unang pagbasa, narinig po natin, ang tanong ni Job, ba't ba ako pinanganak pa sa mundo na ito? Dapat nung nasa sinapupunan pa lamang ako ng nanay ko, hindi na ako pinanganak. Parang bagang sinisisi, ba't ba nabuhay pa ako para lamang makaranas ng ganito katinding sakit, ganito katinding hirap. Hindi ito yung inaasahan ko, hindi ito yung gusto ko. Pero mo kapanalig yung kahit na kaano katindi yung hirap, oo, marahil sinisisi niya ba't siya nabuhay. Pero wala siyang galit, wala siyang puot sa Diyos. Narinig natin yung sinabi ni Job, di ba? Wala akong suot na pinanganak sa mundo na ito, mamamantay ako, wala rin akong madadala. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Ako, napakahirap na dasal nun. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ang Panginoon. Ang hirap magpasalamat, kapanalig. Madaling magpasalamat kapag binibigyan tayo ng Diyos. Pero kaya mo bang magpasalamat kapag kinukuha ng Diyos yung ibinigay niya? Lahat naman ang meron tayo galing sa Diyos. Nung pinanganak tayo sa mundo na ito, wala tayong daladala. Aalis din tayo sa mundo na ito, wala tayong madadala. Ano man yung naipon mo, ano man yung napundar mo, iiwan mo yan sa mundo na ito, hindi mo madadala yan sa kabilang buhay. Kaya mo bang magpasalamat
Kapag nawalan ng kita, nawalan ng negosyo, nabaha, nabagyo, nasunugan, nawalan ng mahal sa buhay, nagkasakit, kayang bang sabihin ang Diyos ang nagbigay? Ang Diyos ang kukuha, purihin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, hindi po nangyari ang gusto ng mga apostol. Gusto ni Jesus pumunta sa Jerusalem, so naglakbay sila papuntang Jerusalem. Kaya lang ang pinaka-shortcut na dadaan, kailangan nilang dumaan sa Samaria, Samaritan town. Hindi Hudyo yun, kaya nga Samaritan. Pinigilan sila, ayaw silang padaanin. Bakit? Dati nakakadaan po sila doon. Pero ngayon hindi sila pinadaan kasi pupunta sila ng Jerusalem. Hindi po goods yung mga Samaritano at ang mga Israelita. Lalo na kapag pupunta ka ng Jerusalem, bawal. Hindi po sila pinatuloy. Nagalit si Juan at saka si Santiago. Hindi iyon yung gusto nila. Pinigilan sila. Uminit ang ulo. Gusto niyo po bang magpaulan kami ng asupre? Nilinaw ni Jesus, ang tao, ang anak ng tao ay hindi na parito upang ipahamak ang tao, kundi upang iligtas sila. At anong ginawa ni Jesus? Umikot. Hindi sila dumaan sa Samaria. Humanap sila ng ibang daan. Tinuro naman ni Jesus yun eh. Hindi ka tinanggap, pagpag mo ang alikabok sa iyong sandalyas, pero hindi ko mo na-reject, hindi nangyaring gusto mo, titigil na, susuko na. Hindi. God is redirecting you towards something better. Paiikutin ka ni Lord, magta-travel ka ng mas malayo, may gagawin kang bago, kaysa dun sa nakasanayan mo na. Aalis ka sa comfort zone. Aalis ka dun sa buhay na komportable. Kasi may mas malaking biyayang inihanda ang Diyos para sa iyo. Alam po natin yung nangyari kay Job, di ba? Dinoble, tenriple, 4 times, 10 times ang biyaya na binigay ng Diyos sa bandang huli sa kanya. Hindi po nire-reject ng Diyos. It is not God's rejection. It is only God's redirection because God wants to give you something better. At dito din po sa Ebanghelyo, hindi po sila dumaan ng Samaria. Umikot sila. Mas malayo. Mas nakakapagod. Pero merong itinuturo si Jesus sa mga apostol na kahit ano ang mangyari, kahit hindi mangyari yung gusto mo, magtiwala ka pa rin sa Diyos because God's plans are better than our plans. Magtiwala ka sa Diyos. Na parang bata, na kahit hindi lahat ng gusto mangyayari, pero kapag nakakandong sa piling ng Diyos, kapag hawak-hawak ng Diyos ang kamay, kapag yakap-yakap natin ang Panginoon, marahil hindi mangyari lahat ng gusto natin. Pero meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, mahimbing ang tulog, hindi tayo natatakot dahil yakap natin ang Diyos eh. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin, ang Diyos ang gagabay sa atin, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, at ang Diyos ang aakay sa atin sa pinakamaganda, sa pinakamabuting pagpapala na Kanyang inihanda para sa atin. Matuto tayo kay Santa Teresita ng Niño Jesus. Magtiwala sa Diyos. Katulad ng bata. Ang Diyos, ang iyong tagapag-alaga.
wala kang dapat ikatakot. Santa Teresita ng Niño Jesus, ipanalangin mo kami. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak.